Sinaad ni Bettina kay Sherwin na ang hirap para sa kanya na nilalaban niya ang sarili niya na mag-isa kung ano ang dapat ay para sa kanya na ang mas masakit ay mulat sa pool ay siya ang masunuring anak pero hindi siya pinagkakatiwalaan ng papa at mama niya dahil sa babae siya sabay nagpaalam na siya kay Sherwin. Sakto namang nag-text ang tauhan ni Sherwin sa presinto na nahuli sila Mang Balong at Buloy. Pagdating nila Wilson sa presinto ay andoon si Caroline kaya galit niyang pinagsabihan ang anak niya kung anong ginagawa niya doon sabay niyaya na niyang umuwi pero nanindigan ang dalaga na hindi siya uuwi dahil may nalalaman si Mang Balong tungkol sa pagkamatay ng mama niya. Galit na pinagsabihan ni Wilson na hindi talaga titigil si Caroline sa mga pinaggagawa niya sabay hinila niya ito para umuwi na sila at sa bahay na lang nila sila mag-uusap pero nanlaban ang dalaga at sinabihan niya ang papa niya na hindi niya pwedeng diktahan kung anong gagawin niya dahil tungkol yun sa mama niya na saktong nilabas si Mang Balong sa interrogation room kaya mas natakot sila Cindy at Wilson sa kung anong malalaman ng dalaga habang nagmamasid lang si Bingo sa kanila at nakaalalay kay Caroline. Habang tinawagan naman ni Sherwin si Annie upang ipaalam na nahuli ng mga pulis ang mga tauhan niya at nalaman ni Annie na si Mang Balong ang tao ni Sherwin kaya napagtanto ni Sherwin na magkakilala sila ni Annie. Agad sinabi ni Sherwin na walang alam si Balong tungkol sa ugnayan nilang dalawa na giniit ni Annie na dapat hindi malalaman ni Mang Balong na magkasabwat silang dalawa lalo't kumikilos siyang mag-isa nang wala sa mga plano nila. Sinabihan ni Sherwin na may mas malaki silang problema dahil nasa presinto din si Bingo na mas kinatakot ni Annie. Habang sinigawan naman ni Mang Balong si Wilson na siya ang pumatay sa asawa niya, na alam niya ang nangyari sa Orchid Place na gumuho ang building kasama ang asawa niya sa mga namatay pero dinaan nila sa pera para hindi sila managot sa batas nang akala nila ay absuelto na sila pero pinamukha ni Mang Balong na hindi yun matatapos sa kanya dahil nagsisimula pa lang siyang maningil sabay sinabihan niya si Caroline na dapat lang namatay ang nanay niya kaya nagulat ang dalaga sabay lumapit ito sa matanda at tinanong niya kung anong alam niya sa mama niya at kung totoo ang mga sinasabi ni Patos sa kanya. Pasigaw na sinabi ni Mang Balong na si Cindy ang pumatay sa mama niya kaya sumugod si Wilson at pinagsalitaan niya ng masama si Mang Balong. Sinabihan ni Mang Balong si Caroline na mag-imbestiga siya para malaman niya ang buong katotohanan na magkakasabwat silang lahat kaya dapat lang na namatay ang mama niya na buti ay patay na siya. Galit na sinabi ni Wilson na mabubulok sila ni Buloy sa bilangguan kaya hinila na ni Cindy si Wilson na umalis na sila doon dahil nagkakatensyon na at ayaw ni Cindy na ba iba pang masabi si Mang Balong na nakaharap si Caroline. Ang alam ni Mang Balong ay kasabwat nila Cindy si Divine na hindi niya alam na biktima din siya nila Gina at Cindy para masira ang tingin ni Wilson kay Divine ay gumawa sila ng paraan para palabasin na ninakaw ni Divine ang budget ng building at pinalabas pa nilang karelasyon ni Divine ang engineer na humawak sa project nila upang magselos si Wilson pero sila Cindy at Gina ang kumuha ng budget kaya hindi matibay ang pagkagawa na dahilan na gumuho ito kaya madaming namatay kasama ang asawa ni Balong na walang kaalam-alam na maling tao ang pinaghihigantian niya dahil parehong biktima din sila Divine at Caroline sa kasamaan nila Cindy at Gina. Hindi na naipaglaban ni Divine ang kanyang karapatan at hindi na din niya nadepensahan ang sarili niya na inosente siya at wala siyang kasalanan dahil tinapos na nila ang buhay niya.
Painit ng painit ang mga tagpo, sabay-sabay po nating subaybayan ng advance episode ng Can't Buy Me Love dito po sa aking channel. Patuloy lamang pong manood at mag-subscribe para ma-update po kayo sa mga susunod na episode. Marami pong salamat.